At ito na nga, nagpe-prepare ako pumunta ng temple kahapon. So, tapos na ako dyan magligo. Tapos, naglagay na rin ako ng konting makeup. Tapos, naisipan ko nga na i-braid na lang yung aking hair. Kasi yung buhok ko, tumubo na siya. So, parang isang taon na siya na na-ribbon. Kaya, hindi na siya magandang tingnan. Wala naman akong balak na magpa-ribbon pa ngayon kasi napakainit ang panahon at kinakailangan na araw-araw naka-ponytail muna tayo. Kaya naisipan ko na lang na i-braid na muna siya kahit medyo basa pa yung aking buhok. Actually, parang mas mahirap talaga i-braid yung medyo basa ng buhok kasi medyo madikit siya sa balat natin. Tapos medyo mahirap siyang pasunurin. Medyo may tutsang-tutsang. Pero itong side na ito na na-braid ko, medyo maganda siya. Pero dito sa kabila, hindi masyadong maganda. Hindi siya masyadong pantay kasi yung pagkakahati ng buhok ko ay hindi rin pantay. Pero grabe, nagtitrintas lang naman ako ng aking buhok. Pero grabe naman talaga yung pawis ko dito. Para na akong nag-exercise. O kaya para akong galing ng gym. Parang konting-konti na lang talaga mukha na akong nilitsyon dyan. Grabe naman, nagtitrintas lang ako ng buhok ko. May pagka-pikit-pikit pang ginagawa ko. Ayan na nga, naitali ko na nga siya ng bahagya sa likod. Tapos ito na nga, nakita ko na may nakatayo at hindi ko siya maisiksik. Gusto ko na sana siyang ulitin kaso wala na akong time. O diba, kitang-kita nyo na may itsura ko dyan para talaga akong nililitsyon na sa init. Nakarating kami dito sa temple ng mga bandang 4:50 na ng hapon. Tapos nakapasok na kami ng temple ng 5 p.m. So ako, nakalabas ako ng mga 7:30. Nauna akong lumabas kasi parang nasi-CR ako. Tapos ayan, nakita nyo naman parang nagsasalita ako dyan. Kasi ito na lang, i-voice over ko na lang. Tapos ayan, nag-ikot-ikot lang ako ng bahagya. Kasi sa totoo lang, bihira ko lang talaga nagagawa ito. Yung nakakalabas ako mag-isa. Usually, nakakalabas talaga kami tatlo o kaya dalawa lang kami ni Miko pag medyo malapit lang yung pupuntahan. Kapag nagme-merienda lang kami or kapag naglalakad kami sa hapon. I mean, ito lang yung labas ko na wala akong gagawin na trabaho para sa bahay. Minsan kasi nakakalabas ako pagka magbabayad ako ng bills o kaya nakakalabas ako kapag kailangan kong mag-grocery. Siyempre, kapag stay at home mom ka, wala ka naman talagang sarili mong pera, no? Kaya isa rin yan sa dahilan kung ba't hindi ako nakakalabas. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na nakakalabas ako, parang tinitreasure ko rin yung mga time na nakapaglakad ako, nakapagmuni-muni ako, ganyan. Kaya eager din ako na sumama dito sa temple kasi gusto ko magkaroon ng personal pondering and maipakita ko yung pasasalamat ko kay Jesucristo dahil sa pagbabayad sala na binigay niya sa atin. Kasi para din sa akin, this is the best place to remembering Him. So ayun lamang po, babay muna. Ingat kayo palagi.